Sa mga nagtatanong kung magaling na player ba ang mga magagaling na NBA coaches, dahil sa last episode natin about Steve Kerr, na-trigger yung mga questions about NBA coaches. Kaya ngayon, ikutan natin yung ilang mga sikat at legendary NBA coaches sa kasaysayan ng liga. Game? Unahin na natin ang naging coach ni Michael Jordan at Kobe Bryant, si Phil Jackson o Philip Douglas Jackson, kilala bilang Zen Master. Ipinanganak noong September 17, 1945 at dating NBA player bago naging alamat na coach. Naglaro siya sa New York Knicks noong 1967 hanggang 1978 at bahagi ng championship teams noong 1970 at 1973. Kaya may 2 NBA titles siya bilang player. Hindi naman siya superstar type na player. May average lang siya na 6.7 points at 4.3 rebounds sa 807 games niya bilang player. At bilang coach, siya ang pinakamatagumpay sa NBA history na may 11 championships. 6 kasama ang Chicago Bulls sa era ni Michael Jordan at Scottie Pippen at 5 kasama ang Los Angeles Lakers sa era nila Kobe Bryant at Shaquille O'Neal at later on with Pau Gasol. Ang suot niyang jersey number 18 ay retired ng New York Knicks at naindak siya sa Naismith Memorial Basketball Hall of Fame noong 2007 bilang coach. Solid legacy, player at coach, no debate. Red Auerbach o Arnold Jacob Auerbach, isa sa pinakahalige ng NBA history. Ipinanganak noong September 20, 1917 at bago naging alamat na coach, naglaro din siya ng basketball sa George Washington University pero hindi siya naging NBA player. Mas sumikat siya bilang coach at executive ng Boston Celtics. Bilang head coach, nanalo siya ng 9 na NBA championships 1957 to 1966. Kabilang ang 8 sunod-sunod na kampyonato. 8 sunod-sunod mula 1959 hanggang 1966. Isang record na hindi pa rin nababasag. Siya ang nagpauso ng pagsindi ng sigar pag nagcha-champion. Si Auerbach din ang nag-draft kay Chuck Cooper noong 1950, ang kauna-unahang black NBA player, at sinigurado niyang mabigyan siya ng pagkakataon sa liga. Kabilang din ang pag-hire niya kay Bill Russell bilang kauna-unahang black head coach sa NBA. Isang malaking hakbang para sa racial integration sa NBA. Pagkatapos ng coaching career, naging general manager at team president siya at nanalo pa ng 7 additional championships sa front office. Ang jersey number 2 niya ay retired ng Boston Celtics at naindak siya sa Naismith Memorial Basketball Hall of Fame noong 1969 bilang coach. Kaya pag sinabing Celtics legacy, automatic si Red Auerbach ang unang pangalan. Next, Pat Riley o Patrick James Riley. Ipinanganak noong March 20, 1945. Isa sa pinaka-iconic na figures sa NBA. Kilala siya sa kanyang sleek back hair at suit na naging trademark sa sidelines. Bago naging coach, naglaro siya bilang guard sa NBA mula 1967 hanggang 1976. Kasama ang San Diego o Houston Rockets, Los Angeles Lakers at Phoenix Suns at nanalo ng isang championship bilang player sa Lakers noong 1972. Hindi din siya superstar type na player. May career average siya na 7.4 points, 1.6 rebounds at 1.7 assists per game. Solid role player naman pero mukhang ang calling niya ay nasa coaching talaga. Bilang coach, nakilala siya dahil siya ang coach ng Showtime Lakers era kung saan nanalo siya ng 4 NBA championship noong 1982, 1985, 1987 at 1988 kasama sina Magic Johnson at Kareem Abdul-Jabbar at isa pang title kasama ang Miami Heat noong 2006. Kaya may 5 championship siya bilang head coach. At bilang executive ng Heat, bahagi rin siya ng 2 karagdagan championship teams noong 2012 at 2013. Siya rin ay kilala sa kanyang defensive mindset, motivational skills at team culture building o yung kilala natin ngayong Heat culture. Ang jersey number niya bilang player ay hindi officially retired, ngunit siya ay na-induct sa Naismith Memorial Basketball Hall of Fame noong 2008 bilang coach. Greg Popovich o Greg Charles Popovich. Ipinanganak noong January 28, 1949, isa sa pinakamatagumpay at respetadong coaches sa NBA history.
Bago siya maging coach, naglaro siya sa college basketball sa United States Air Force Academy at UC San Diego. Ngunit hindi siya naging NBA player. Kaya ang kanyang legacy sa liga ay puro sa coaching at front office. Siya ang head coach ng San Antonio Spurs mula 1996 hanggang 2025. At sa ilalim ng kanyang pamumuno, nanalo ang Spurs ng 5 NBA championships: 1999, 2003, 2005 at 2007, kasama na ang 2014. Kaya isa siya sa ilang coaches na may maraming title sa liga. Tinagurian siyang NBA all-time winningest coach dahil sa pinakamaraming career wins sa regular season at may tuloy-tuloy na winning teams kabilang ang 22 consecutive winning season at consistent playoff appearances. Bukod dito, pinangunahan din niya ang US men's national team sa Tokyo Olympics at nanalo ng gold medal noong 2021. At dahil sa kanyang tagumpay at impact sa laro, na-induct siya sa Naismith Memorial Basketball Hall of Fame noong 2023. At pagkatapos ng coaching career ay naging president of basketball operation ng Spurs. Isang coach na hindi lang nag-champion kundi nag-set ng standards sa consistency at development ng players tulad ni Tim Duncan, Manu Ginobili at Tony Parker. At last, sunod sana si Steve Kerr kaso nagawa na natin ng solong episode. Kaya ito na lang. Erik Spoelstra o Erik John Spoelstra. Ipinanganak noong November 1, 1970. Isang American professional basketball coach at ang head coach ng Miami Heat. Ang nanay niya ay si Elisa Celino from San Pablo, Laguna. Ang tatay niya naman ay si John Spoelstra, American Dutch-Irish descent at dating NBA executive sa NBA like Blazers, Nuggets, Braves at Nets. Si Erik Spoelstra ay naging first Asian-American head coach to win an NBA title. Bago maging coach, naglaro siya ng college basketball bilang point guard sa University of Portland kung saan siya ay naging starting point guard sa lahat ng 4 na taon na yon at nanalo ng West Coast Conference Freshman of the Year. May career average siyang 9.2 points, 4.4 assists at 2.4 rebounds per game. Ngunit hindi siya pumasok sa NBA bilang player. Naglaro lang siya ng short stint sa Germany bilang player coach bago mag full-time coaching. Sumali siya sa Miami Heat organization noong 1995 bilang video coordinator at assistant coach. At bahagi siya ng 2006 NBA championship staff bago maging head coach noong 2008. Bilang coach, pinangunahan niya ang Heat sa 6 na NBA Finals appearances at nanalo ng 2 NBA championships noong 2012 at 2013 kasama ang Big Three sa era nila LeBron James, Dwayne Wade at Chris Bosh. Kilala din siya sa kanyang tactical brilliance, player development at pagpapatatag ng Heat culture. At siya ang pinakamatagal na active coach sa isang franchise matapos umalis ni Greg Popovich noong 2025. At kabilang siya sa mga top 15 coaches in NBA history. At ilan pa sa mga may matatag na pangalan sa coaching ay sina Larry Brown, Chuck Daly, Don Nelson, Jerry Sloan at maging ang college coach na si Coach K. Pero ikaw, kung hindi mo pagbabasihan yung paboritong team mo ngayon, sino sa tingin mo ang pinakamagaling na coach para sa'yo? Share mo naman sa comments. Palike na rin ang video at baka naman pakisubscribe na rin sa ating channel para updated ka sa mga susunod pang NBA Kwentuhan.